Ito na yung week 3. Yung nasa ending nung previous video, nakila Cloud ako nun. Siya yung unang sumikat talaga. Sa TikTok Sumikat na video ko sa TikTok. Hindi pa ako nag-film ng parties nun. Clothing brand pa yung i-hustle ko dapat nun eh. Clothing brand kasi nowadays pag kulang ka ng resources, talo ka. Stop loss na lang ako. Pero babalik siya. Hindi ko lang alam kailan. Ang hirap kasi from nothing to something dun kung hindi mo ibubuhos talaga yung oras mo dun. So, bali hindi siya pwede pang side thing lang. May nakausap ako dun na lalaki. Tapos sabi niya, naka-date niya raw yung girl ko dati. Tapos yung girl na yun, 10 over 10 yun. Sa katawan, pero sa ugali hindi. Parang sinasabi niya sa akin na, nakukutuban niya raw na, may bad energy yung babaeng na yun. Which is totoo naman. Sabi ko sa sarili ko, canon event yung ganun na EBU. Para malaman mo na kukuha ka ng EBU. Hindi talaga entirely sa appearance. Kasi mas lalo kang ma-fuck up dun. So, sinabi ko sa kanya sabi ko dun sa lalaki na yun, hindi ko siya pinagbawalan masyado kasi kailangan niya ma-experience yung mga kailangan niya ma-experience. So, sinabi ko, ingat-ingat ka lang sa mga ridiculously pretty girls kasi they can fuck you up. So, ayun. Mas lately, mas na-feel ko na hindi nga talaga kasha yung 24 hours. Mas nagigets ko na. Yun. I mean, dati pa nila sinasabi, pero ngayon mas feel ko na. First, tsaka yung energy levels na nasa iyo. Kasi kahit may oras ka na, kung hindi pa rin kaya ng energy mo, wala ka pa rin gagawin. Parang, hindi mo pa rin sisimulan yung mga dapat mong simulan eh. Nung nag-upload ako nung first video, pero may mga nag-DM sa akin na napanood daw nila, ganito, ganyan. May comments na constructive, pero may comments din na, uy, lupit. Pero naisip ko lang dun sa mga constructive na comments. Actually, pwede ko naman talaga ayusin. Kasi yung comments nila parang, pero kasi kala nila parang talaga na wala ghost ride Nico. Mga ganun. Sa isip ko kasi, gusto ko yung magagawa ko siya ng madali, mabilis, tsaka di siya nakakatamad. Pero G din ako dun sa ganung type ng vlog, yung katulad nung kay Ghost Ride Nico. Sa kanya naman kasi parang kailangan niya talagang paglaanan ng time. Tapos end goal niya dun is mapabili yung mga tao sa LUT, di ba? Na meron siya. Well, yun lang naman yung POV ko outside sa vlog niya. Pero parang hindi kasi siya akma sa akin na gusto ko lang naman talaga kumuha ng mga moments, yung mga early days. Tapos magbigay ng insights. Yun masabi yung mga naisip ko ngayon kasi wala naman ako ibang makausap kasi masyado akong isolated sa mga tao na nasa Makati, nasa Manila, nasa Taguig. So, nandito ako parang puro utak, puro sarili ko lang kinakausap ko. Like, what if kausapin ko tong cellphone ko, di ba? Kasi tugma lang talaga. Kasi naisip ko rin, 2 years ago, ang dami nangyari sa akin. Ibang-iba na ako nung first year, second year ng sinimula ako tong mga bagay-bagay na to. So like, naisip ko wala akong na-document doon yung mga behind the scenes noon. Yung mga napag-usapan namin ng mga taong nakilala ko. Tapos may mga tao na rin na wala na ngayon. Meron yung iba, wala na sa Pilipinas. Yung iba, patay na. Sayang, like, wala akong na-document eh. Ang na-document ko lang yung puro pang-commercial, like, nasan yung behind the scenes, nasan yung raw. Wala akong ganun eh. It's worth of 2 years. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko titignan yung views. Ang importante sa akin, ma-document ko lang. Balikan ko to after 10 years, 5 years. Hanggang saan ka, Hustler? Dito na tayo ngayon sa Bando. It's freaking 1 a.m. Sunday na 1 a.m.
what a week. 1 hour na lang and out na ako dito. Bukas, reset, bawi tulog. Gym, linis ng bituwa. Free my brothers.